Inisang lagok ni Garrick ang red wine sa hawak niyang baso. Dumalo siya sa kasal ni Damon, ang panganay niyang kapatid. Nabaling ang kanyang tingin sa babaeng lumapit sa lamesa ng inumin. Nilapitan niya ito. Kainis, wala man lang brandy dito? Angil ng babae habang pumipili ng inumin. The groom doesn't want hard liquor at his party, kaya wag ka maganap. Anya na kumuha sa atensyon ng babae. Sino ka? Kulot noong tanong nito habang nakatingala sa kanyang muka. Naningkit ang kanyang mga mata dahil hindi na siya kilala ni Aliza. Ito ang anak ng kanyang ninong na isang Navy Admiral. Childhood crush niya ang dalaga. Don't you remember me? Anya. Biglang tumalim ang titig sa kanya ni Aliza sabay duro ng ituturo sa kanyang muka. Garrick Del Valle na inaanak ni Daddy? Gilalas nitong sambit. Nakilala rin siya. Yes, it's me. Nice to see you again, Aliza. Pilyo siyang umiti. Inilapit pa nito ang hintuturo sa kanyang muka kaya hinuli niya yon. Iniwaksi nito ang kanyang kamay. Kainis, hindi na sana ako sumama rito kay Daddy. Asik nito sabay bira ng talikod. Leaving so soon? Anya, pinigil ito sa kanang braso. Nilingon siya nito sabay tulak sa kanyang dibdib. Sinuyod siya nito ng tingin. Nakasuot kasi siya ng navy blue uniform at kagagaling lamang niya sa duty. Pasalamat ka nakasuot ka ng navy uniform. Kung hindi, hindi kita papansinin. I will never forget how you rejected me before, causing my childhood to be full of self-pity. Pasalamat ka rin dahil inaanak ka ni Daddy at itinuturing kanyang tunay na anak. Palatak nito. Naalala rin sa wakas ang childhood memories nila. Ano naman ang kinalaman ng uniforme ko sa way ng pagtrato mo sa akin? Nakatikwas ang isang kilay niyang tanong. I will only respect and obey you when you're in uniform like how I respect my dad. I'm leaving. I wish we would not see each other again. Tuluyan na itong lumisan. Padabog pang naglakad. Napabuga siya ng hangin. She really changed. Usal ni Garrick. Aalis na sana siya ngunit may humarang sa kanya. Si Admiral Hermando Calderon, tatay ni Aliza. Are you leaving, Garrick? You just arrived. Anang Admiral. I'm tired, sir. Let's talk shortly. Damon just got married. Ikaw, kailan ka naman mag-aasawa? 36 ka na, di ba? You should get married. You're not getting any younger. Tipid siyang umiti. You know, I only want to marry your daughter, Admiral. Walang abog niyang tugon na napabago sa mood ng Ginoo. Huwag ka magbiro, Garrick. Joking isn't my thing, sir. Could you please stop calling me sir or admiral when we're off duty? Call me your godfather instead. May iritasyong asik ng Ginoo. Sorry, Ninong. Anyway, I just talked to Aliza. Nanlaki ang mga mata ng Ginoo. Nakita kayo? Opo, pero nagalit siya nang maalala niya ako. Ngumiti ang admiral. Well, what do we expect? My daughter has always hated men. She just loves flirting with them, hurting them when she gets bored. Napailing siya. Ganyan na ba kabold si Aliza ngayon? Oo, kasalanan ko rin kasi na-spoil ko siya. Hinayaang mag-aral sa US kasama ang mga pinsan niya sa mother side. Alam ko naging status ni Aliza sa US, pero akala ko lang ay sadyang spoiled brat siya at party girl. Alam ko na nag-aral siya ng business management at bartending, kaya nakapagpatayo siya ng bar at restaurant sa Pampanga. Pero hindi ako aware na nakikipaglaro siya sa mga lalaki. Updated ka sa status ng anak ko Pero totoo sinabi ko, ibang-iba na si Aliza since bumalik siya mula US. I can't control her anymore. She made scandals that ruined my name. Nakadamo siya ng munting pagkadismaya, pero bigla ring nasabik. Entrust your daughter to me, sir. Anya pagawan. Anong ibig mo sabihin, Garrick? Matiim siyang tinitigan ng Ginoo sa mga mata. I want to marry your daughter. Biglang natawa ang Ginoo. Sa tingin mo ba'y magtitiwala pa ako sa mga anak ni Divino Del Valle, Garrick? Only Damon convinced me that he's different. The rest, including you, are just a resemblance of your father. Mariin siyang nagkuyom ng kanang palad. Alam niya na nadami siya sa galit ni Hermando sa kanyang ama at ibang kapatid dahil sa babaeng nag-claim na nabuntis umano niya pero pinatunayan naman niya na hindi totoo. I can't blame you, Admiral, but I'm way too far from my father. I hated him too when he betrayed my mother and cheated with different women. Depensa niya. Mabuti alam mo ang pinagagawa ng tatay mo
Noon ay dinedepensahan mo pa. I gave up my love for your mother and respected her decision to marry your father. But your father hurt her. Nilunong ko lang ang pride ko noon at pumayag sa gusto ng mami mo na maging ninong mo ko. Kasi gusto ko siyang maging masaya. Naintindihan ko po. Pero ang nakaraan niyo ng parents ko ay walang kinalaman sa amin ni Aliza. Parusahan mo ako kung mabibigo akong protektahan si Aliza. May paninindigan niyang saad. Ilang sandaling natahimik ang Admiral. Maya-maya ay maayon siya nitong hinirap. Fine, if you insist, I'll consider your decision. But I won't make it easier for you, Garik. Anito pagkuwan. Umaliwalis na ang kanyang mukha at excited sa sasabihin ng Ginoo. Tatanggapin ko lahat ng challenge na ibibigay mo, Ninong. Anya. I will enter politics right after my retirement, Garik. Aliza is dragging my name into shame, and I can't take it anymore. I want you to guard her, monitor her daily activities, at once na napatino mo siya, ipagkakatiwala ko siya sa'yo. Pwede ko na ba siyang pakasalan pagkatapos? May pananabik niyang tanong. About marriage, well, it's not mine to decide. I will let Aliza choose you to marry. My task is just giving you a chance to get close to my daughter, and you handle the rest. Ngumiti siya na may sarkasmo. Malinaw kasi na hindi pa rin buo ang tiwala sa kanya ng Admiral. You know how stubborn your daughter is, Admiral. Even you can't control her. So what else can I do? Anya, kunwari nag-aalinlangan pa. My daughter has liked you since you were kids, Garik. Of course, she can obey you. But she's young and innocent before. Now she has changed. She hates me like her worst enemy. That's not my problem now. Kung gusto mo nga ako, gawan mo ng paraan kung paano siya mapapaamo. Pilyo siyang umiti. I have my way of disciplining people, and I want to apply it to Aliza. Humisi rin ang Ginoo. As long as you won't abuse my daughter physically and emotionally, you can have my permission. Kailan ko naman sisimulan ng pagbabantay kay Aliza, Ninong? Tinapik nito ang kanyang kanang balikat. Anytime if you're free. Thank you, sir. Anya na may matagumpay ng ngiti sa mga labi. Bumalik naman kaagad ng Pampanga si Aliza matapos paunlakan ang imbitasyon ng kanyang ama. Dumiretso siya sa kanyang bar. Akala ko ba bukas ka pa uuwi, Aliza? Nag-away na naman ba kayo ng daddy mo? Bungad ni Risa pagpasok niya ng opisina. Ito ang kaibigan at manager niya sa bar. No, na-disappoint lang ako. Akala ko ma-enjoy ko ang party kasi maraming pogi. Kaso, nakita ko ang demonyo. Anya, pumalatak na. Kaagad siyang lumuklok sa harap ng lamesa. Sinong demonyo? Amis na tanong ni Riza. Umupo rin ito sa katapat niyang couch at nagdikwatro. Si Garik Cadvalle. Yung inaanak ng daddy mo na childhood crush mo? Oo, at naalala ko kasal pala ng kapatid niya ang pinuntahan namin ni daddy. Kaya pala naroon siya. I see. For sure pogi rin yung demonyo na sinasabi mo. Humagik-gik pa si Risa. Pinukol niya ito ng may inis na tingin. Pero sa loob-loob niya, lalong gumwapo si Garik nitong mas matured na ito. Lalo na kung nakasuot ng Navy uniform. He's handsome, but he can't hide his true colors in front of me. Anya sabay dukot ng cellphone sa kanyang shoulder bag. Tumutunog kasi yun. Dagli niyang sinagot ang tawag ng kanyang ama. Hello, Dad? Anak, I will be staying in Cavite next week, so I can't visit you. But I assigned a new bodyguard for you. Sabi ng kanyang ama buhat sa kabilang linya. Bodyguard na naman? Napapatay yung bulalas niya. Yes, to ensure your security. I heard your bar always faces trouble. No way. Panggulo lang yung bodyguard eh. May bouncers naman kami dito sa bar at marunong ako ng self-defense. Ilang beses ka nang napahamak dahil sa katigasan ng ulo mo, Aliza Elaine. This time, I'll make sure your new bodyguard will control your movements. But Dad... No buts. He will be there sooner. Bye. Putol ng Ginoo sa kanyang pagsasalita. Pinutol na rin ng tawag. Napabuga na lamang siya ng hangin at napaupong muli. Kinabukasan ng gabi ay hindi nakaalis ng bar si Aliza dahil dumating ang mga kaibigan niya at nagyayang uminom ng alak. 28 ka na, Aliza. Kailan ka mag-aasawa? Tanong ni Celine na isa sa kaibigan ni Aliza. Uminit na ang bumbunan niya, lalo't naparami na rin ang inom niya ng alak. Guys, tigilan niyo ang kakausig sa akin kung bakit hindi pa ako nag-aasawa. Hindi mauubos ang lalaki, okay? Gusto ko pong mag-enjoy bilang single.
I can go wherever I want. May pera naman ako, so I don't need a man to sustain my needs. Anya, pumalatak na. Nagtawa na ng kanyang mga kaibigan na halos lahat ay may mga asawa na. Si Riza ay engaged na rin. You've wasted so many men, Aliza. Why not choose one and build a strong bond? Mas maganda yun kaysa flirting. If you flirt with men, they would lose respect for you. Sermon naman ni Luisa, ang conservative niyang kaibigan na ikinasal last year. Natameme siya nang ma-realize na marami na siyang nasayang na panahon sa mga lalaki. Ewan ba niya kung bakit ang bilis niya mainip at ma-turn off sa lalaki? Tumayo siya at nagpaalam sa mga kaibigan. Naririndi na kasi siya sa pinagsasasabi ng mga ito. Sasayaw lang ako saglit, guys. Feeling ko kasi aatakihin ako sa puso sa ilang oras na nakaupo dito. Paalam niya sa mga kasama. Pagdating sa gitna ng dance floor ay bumanat siya ng sayaw kasabay sa tugtog ng live band. Araw ng Sabado kaya may banda at maraming tao. Habang umiindak ay may 2 lalaki na lumapit sa kanya. Sinabayan siya sa paggiling. Ano ba? Asik niya si isang lalaki na halos ikiskis na ang katawan sa kanyang likod. Lasing na ito at pilit pa siyang niyayakap. Itinulak niya ito sa dibdib ngunit lalong naging agresibo. Akmang hahalikan siya nito ngunit tinuhod niya ito sa puson. Nagalit ang kasama nito at niyapos siya buhat sa likuran. Bitiwan mo ko, sira ulo ka. Singhal niya at pilit nagpupumiglas. Nakabangon na ang isang lalaki at lumapit sa kanya. Yayakapin na sana siya nito ngunit may humila rito. Napatingin siya sa lalaking pumigil sa bastos na lalaki. Garrick? Manghang bulalas niya nang makilala ang lalaki. Tulalang pinanood na lamang niya si Garrick habang nakikipagsuntukan sa 2 lalaki. May lumapit na ring bouncer at inawat ang nag-aaway. Lalapitin pa sana niya ang 2 lalaki para sampalin. Ngunit tinigil siya ni Garrick sa kanang braso. Huwag mo na silang lapitan, Aliza. Let the bouncer handle them. Paangil nitong saway sa kanya. Hinarap naman niya ito tuwinaksi ang kamay nito. What on earth are you doing here in my bar, huh? Iritableng tanong niya. Your dad sent me here. Nawindang siya. Do you mean you're my new bodyguard? That's right. Napabonghalit siya ng tawa. Sinuyod niya ito ng tingin. Nakasuot ito ng itim na t-shirt na hapit sa maskulado nitong katawan at itim ding denim pants. Seriously? A high-ranking Navy official accepted a job as a bodyguard? May pag-uuyam niyang saan. How did you know I have a high rank in the Navy? Are you stalking me? Tumawa si Aliza ng pagkakat na maywang. In your dreams, Commander. Narinig ko lang noon sa babae sa wedding party ng kuya mo na kakapromote mo lang bilang Commander. Laman ka ng paksa ng mga babae ron. And obviously, they were all dreaming of being your future wife. Is that so? Naalala ko rin, minsan mong pinangarap na maging asawa ko. Hoy! Dinuro niya ito sa muka. You're referring to my innocent child version. Nung ang alam ko lang ay maglaro ng manika at humingi ng pera kay daddy para bumili ng cotton candy. I'm a grown woman now, and I know my worth. I will not waste my entire life wanting a man like you. Palatak niya. Ano bang iniisip mo tungkol sa akin at bakit galit na galit ka? Usig nito, emotionless pa rin. You're a jerk. Is that because I rejected you when you confessed to me at my high school graduation? Nagatungan ng init ng kanyang ulo nang maalala kung paano siya binaliwala noon ni Gary. Gumawa pa siya ng fresh flower garland para isabit sa leeg nito. Pero mas pinili nito ang plastic garland mula sa admirer nitong kaklase. Some old memories don't matter to me. Only my late mother's memory remains in my mind, Gary. Giit niya na may pait sa tinig. Naalala kasi niya bigla ang yumaon niyang ina na hindi nakadalo sa high school graduation niya dahil nasa ospital. Sa araw na yun din, namatay ang mommy niya. Your voice sounds bitter. Are you okay, Aliza? Tanong nito. Akmang hahawakan siya sa braso, ngunit dagli siyang umatras. Umalis ka na nga. Sasabihin ko kay daddy na palitan ka na lang. Pagtataboy niya rito. Nag-leave pa ako sa trabaho para nang maging gwardya mo. I'm not going anywhere. Anito, umupo pa sa harap ng counter. I'm not asking for your services. Kaya kong mag-hire ng bodyguard kahit ilan pa. Asik niya, nilapitan pa ang lalaki. I like your bar's ambience. A combination of black and red is my favorite. Sabi nito, hindi pinansin ang kanyang tantrum. Magkano bang ibinayad sa'yo ni daddy at pumayag ka na maging bodyguard ko, ha? Hindi ito sumagot.
Sa halip ay kinuha ang maliit na wine bottle na display sa counter. Nilaro nito yun sa kamay. How's your life after your mother's death, Aliza? I haven't met you after her burial. Maya-maya ay seryosong saad nito. Napaluklok naman siya sa katabi nitong stool at humingi ng cocktail sa bartender. I think, you know the feeling of losing a mother at a very young age. Anya sa garalgal na tinig. Aware rin siya na namatay ang mommy ni Garrick pagka-graduate nito ng high school. We have different mental and emotional capacities, Aliza. We handle sadness differently. While I endure the pain in silence, you show loud cries and sorrow. Hinawakan niya ng mahigpit ang baso ng cocktail na inabot sa kanya ng bartender. Ang matinding kahinaan kasi niya ay ang pag-usapan ang tungkol sa kanyang ina. Don't talk like you care for me before, Garrick. Na hindi mo nga ako nilupitan noong mag-isa ako na naupo sa harap ng ataol ng nanay ko. Nakatingin ka lang sa malayo, no emotions. Anya. Hindi lahat ng emosyon ay kailangang ipakita, Aliza. I was raised not to show emotions in front of other people because my grandfather said, visible emotions can be used as a weapon against us and become our weakness. Ngumisi siya. Malupit din naman si Daddy sa akin, pero hindi niya ako tinuruan na maging robot. You and your other brothers are the same, and that's why I hate interacting with Del Valles. Ayoko maranasan ng inhuman rules niyo. You just misunderstood the rumors, Aliza. Hindi yun matatawag na rumors kung totoo, Garrick. Even Dad knows a lot about Del Valles, and I swear I will never be part of your family. What made you turn against us then? Alam ko ang totoo kung bakit namatay ang mommy mo. Na-depress siya matapos malamang maraming nabuntis na babae ang daddy mo. She ended her own life. Hindi yan totoo. Are you defending your father? No. I mean, my mom didn't end her life. Totoong na-depress siya, pero nakapag-move on siya. Namatay siya sa car accident. Natitigilang tinitigan niya sa seryoso nitong mukha si Garrick. Mani pa lang sinabi ng daddy niya na nagpakamatay ang mommy ni Garrick. Aware siya na first love ng daddy niya ang mommy nito. At hindi niya masisisi ang kanyang ama na magalit sa tatay ni Garrick, na kaibigan din nito noon. So, mali pala si Danny? Anya sa paos na tinig. Tinamaan na rin ng alak ang kanyang sistema kaya mabilis matrigger ang kanyang emosyon. Galit ang daddy mo sa tatay ko, kaya pinalala niya ang kwento. Nakiusap sa kanya si mommy na bantayan niya ako. Ako ang paborito ni daddy na isama sa kung saan. At ayaw ni mommy na ma-adapt ko ang lifestyle ni daddy. Teka, ilan pala kayo magkakapatid sa legal wife ng daddy mo? Pagkuha na yung usisa ni Aliza. 6 kami at pangatlo ako. 4 naman ang bastardong anak ni daddy. Ngumisi siya. Dad failed to save you from your father. You ended up like your dad. Anya, magsasalin sana siya ng brandy sa kanyang baso ngunit pinigil ni Garrick ang kanyang kamay. What? Iritableng untag niya sabay titig ng mariin dito. Stop drinking please. Tigil nito. Iniwaksi niya ang kamay nito at itinuloy ang pagsalin ng alak sa kanyang baso. Pero bago niya yun nainom ay naagaw na ni Garrick. Ito ang lumagok sa laman ng kanyang baso. Garrick! Asik niya rito. I told you to stop. Don't make me repeat myself, Aliza. Maotoridad nitong saad. As my bodyguard, you don't have the right to command me. You said you obey men in uniform, right? Anito. Yes. Nautal niyang tugon. Maya-maya ay tumayo si Garrick. Wait for me here. Anito at lumisan. Naghintay naman siya pero muling nagsalin ng alak sa kanyang baso. Tuwang-tuwa pa siya dahil hindi pa bumabalik si Garrick. Nahihilo na siya ngunit naiengganyo pang sumayaw. Gumigiling siya sa gitna ng dance floor nang may malakas na kamay na pumigil sa kanyang kanang braso. Hoy, bitiwan mo nga ako! Asik niya sabay pihit paharap sa lalaking umabala sa kanya. Natigilan siya nang makita si Garrick, nakasuot ng navy blue uniform at siyang pumigil sa kanya. Garrick, bumalik ka? Bulalas niyang untag. I just put my uniform on and I said wait for me. Umalis lang ako saglit, nagwala ka na rito. Anito, umiikting pa ang panga sa gigil. Sinuyod niya ito ng tingin. At tila ba may authority rin ang uniform nito para pakalmahin siya at mapilitang sumunod sa lahat ng sasabihin nito. Natrapa rin siya sa rules nila ng kanyang ama, na once nakasuot ng uniforme ang kanyang ama ay wala siyang choice kundi sundin ang utos nito. Seryoso ka ba? Talaga nagpalit ka ng uniform just to take control of me? Amused niyang saad.
I'm always taking things seriously, Aliza. Maliban na lang kung wala yung sense. Now stop drinking and dancing. Uwi na. Utos nito na tila ba nag-uutos ng katrabaho na mas mababa rito. Napalunok siya ng laway nang mapansin ang pag-igting ng panga ni Garrick. Maging ang mga ugat nito sa kamay ay nagngangalit. Ramdam din niya ang higpit ng kapit nito sa kanyang braso. Fine, I'll go home, but I can't drive. Anya pagkuwan. I'll drive you home. Let's go. Hinila na siya nito. Wait, ang bag ko nasa office pa. Kunin mo, sasamahan kita. Okay. Nagpatiunan na siyang naglakad kahit madalas mawala ng balanse. Nakasunod naman sa kanya si Garrick. Teka, saan ka kumuha ng uniform? Tanong niya nang makapasok sila sa opisina. I have a car at palagi kong dala ang uniform ko. Tura nito. Nanlalabo na ang kanyang paningin kaya hirap siyang mahanap ang kanyang bag. Nasaan ba ang bag ko? Tanong niya sa kawalan. Sinipat niya si Garrick na nakatayo sa gilid ng pintuan. Nakahalokip-kip at pinapanood siya. Umupo pa siya sa harap ng lamesa at sa ilalim niyo niya natagpuan ang kanyang bag. In fairness, Garrick's sex appeal never disappoints me. Nakita ko siya noon sa Navy base sa Subic. Hubad-baro pa siyang tumatakbo sa pampang ng dagat. Why do I still hate this hot creature? Bulong niya habang pasimpleng sinisipat ang binata. Hanggang kailan mo ako paghihintayin dito, babae? Naiinip ng tanong ni Garrick. Bumalik ang inis niya rito. Teka lang naman, at hindi ako basta babae lang ano. Paangil niyang tugon. 11:00 na ng gabi, inaantok na ako. Sinipat pa nito ang relong suot sa bisig. Kung inaantok ka, bakit hindi ka nalang umuwi? May bahay ka naman siguro rito sa Pampanga. Wala akong bahay rito. Sa Clark pa ang rest house namin. Saan ka titira dito? In your place. Ano? Who gave you permission to stay in my place, huh? It's your dad's order. Napabuga siya ng hangin. It's dad again. Hi. Tatayo na sana siya, ngunit bigla siyang nahilo. Ano pang ginagawa mo riyan, Aliza? Hawak mo ng bag mo Ani Garrick. Wait, nahihilo ako. Reklamo niya. Sa pagkakataong yun ay nilapitan na siya nito. Nagulat siya nang bigla siya nitong binuhat. Hoy, ibaba mo ako. Hindi ko sinabing buhatin mo ako. Singhal niya habang nagpupumiglas. You're wasting my time. Take your bag. We're leaving. Bosin nitong utos at nagsimulang maglakad. Hinagip naman niya ang kanyang bag na nakapatong sa lamesa. Pagkuha ay ikinawit niya ang kanyang isang kamay sa batok ni Garrick. Napasinghap siya nang manood sa kanyang ilong ang matapang nitong pabango. Ngunit mas gusto niyang singhutin ang natural body scent nito. Why are you still single, Garrick? Tanong niya habang marahang hinahaplos ang matipunong dibdib ng binata. How did you know I'm still single? Tanong din ni Garrick habang palabas sila ng bar. Tinanong ko si Ate Dakota, your older sister. We're friends on social media. And why did you ask? Wala lang. Masama ba? Tinitigan niya ang akyat baba nitong Adam's apple. At bigla rin siyang napalunok dahil sa init na sensasyong nabubuhay sa kanyang sistema. Hindi niya namalayan na patuloy ang paghagod ng kamay niya sa dibdib ni Garrick. Umigting naman ang panga ni Garrick dahil sa pagpigil ng kanyang emosyon. Tinitiis niya ang ginagawa ni Aliza sa kanyang dibdib. Behave yourself, Aliza. Tiimbagang niyang saway sa dalaga. Why, Garrick? I didn't do anything wrong. Amis nitong saad. You're touching my chest. Oh, sorry. Inalis din ito ang kamay sa kanyang dibdib. Pero nang maiupo na niya ito sa passenger seat ng kanyang kotse, ay nangunyapit na ang dalawang kamay nito sa kanyang leeg. Nahatak pa siya nito kaya gadaliri na lamang ang pagitan ng kanilang mga labi. Your breath smells so good, handsome. And your lips? Are they still virgin? Pabulong nitong tanong. Ibinaba ni Garrick ang kanyang titig sa mapupula nitong mga labi. Ramdam niya na nawawala na sa wisyo si Aliza pero sadyang marupok ang depensa niya rito. Pakiramdam niya naninikip na ang kanyang dibdib, lalo na ang pagitan ng kanyang mga hita. Lasing ka na, Aliza. Maupo ka ng maayos at nang makaalis na tayo. Anya, pilit lumalayo sa dalaga. Inayos pa niya ang seatbelt nito. Bakit ayaw mo sa akin noon, Garrick? Pangit ba ako? Tanong nito. Masyado pa tayong mga bata noon, Aliza. Anya, inayos pa niya ang posisyon ng mga paa nito dahil nakabuka ang mga hita. Maikli lang kasi ang nilayan ng gray dress nito. Pagkawan ay umupo na siya sa harap ng manibela. Sa totoo lang,
Hindi naman kita gusto in a romantic way. And you're right, we're too young to understand our feelings. I was just hungry for attention before kasi wala akong kapatid. Busy pareho ang parents ko. My mom was a lawyer, a politician. And dad, he's always on duty. Minsan ilang buwan bago umuwi. Nung umalis na kayo ng mami mo rito, bigla kitang na-miss. I missed having a big brother who's defending me when someone bullies me. Palatak nito habang nakapikit. So, you just see me as your big brother? Anya na may pagkadismaya. Nag-assume kasi siya noon na gusto talaga siya ni Aliza. Yes, but maybe it's more than just a brother. And I just didn't realize it before. What do you mean? I don't know. Hindi ko pa rin maintindihan kung ano ba talaga ang love. Hindi pa ako nakipagrelasyon ng seryoso. I just see men as toy boys. You're a bad girl. Hindi ko rin seseryosohin ng lalaki kung ganyan ang tingin mo sa kanila. Ikaw, Gary, na-in-love ka na ba? Pagkuha na yung usisa nito. Hindi siya sumagot. Nagmaniobra na kasi siya ng sasakyan. Ano ang eksaktong address mo, Aliza? Pagkuha na itanong niya. Sumagot to, pero maya-maya rin ay biglang tumahimik. Nag-focus siya sa pagmamaneho, at nang muli niyang sinipat si Aliza ay nakadantay na ang ulo nito sa headrest ng upuan. Tulog na. Ang sagot ko, oo. Na-in-love na ako. But it's stuck in my heart. Kausap niya sa natutulog na dalaga. Nang makarating sila sa bahay ni Aliza ay sinalubong sila ng babaeng kawaksi. Binuhat na niya ang dalaga at dinala sa kwarto nito sa second floor. Maingat niya itong inihiga sa kama, ngunit ikinawit nito ang mga kamay sa kanyang batok kaya hindi siya kaagad nakalayo. Garrick, why did you rejected me before? Pabulong nitong tanong na natiling nakapikit. Because I was scared to destroy our bond, as our parents want. Tugon niya kahit walang kasiguruhan kung naririnig siya nito. Bakit ayaw mo akong halikan sa cheeks noon? Tuluyan niya itong inihiga sa kama, ngunit umupo siya sa tabi nito. Inayos niya ang kumot nito at hindi na iwasang huwag titigan ang maganda nitong muka. Natukso siyang pasadahan ng hituturo ang mga labi nito. I've always been eager to kiss you, Aliza. But you're different now. We don't have a chance to get close again, and you hated me. But this time, I'll do my best to make you fall for me. Bulong niya habang umiiwas sa dalaga. Tuluyan siyang tumayo pero tiniyak muna niya na mahimbing na ang tulog ni Aliza bago lumabas. Kinuha niya ang kanyang bag sa kotse at dinala sa guest room. Doon siya natulog. Kinabukasan, pagising ni Aliza ay nasurpresa siya nang madatnan si Garrick sa kusina. Nagluluto. Tanging itim na jogging pants ang suot nito. Garrick, bakit ka narito? Gilalas niyang tanong. Dito muna ako habang naka-duty as your bodyguard. I will be your driver too. Ano? I didn't agree to that. Do you have a choice? Of course I have. It's my house. Isa pa, hindi ako pumayag sa gusto ni Daddy. Ilang bodyguard na pinadala ng daddy mo para sa'yo, pero pinapaalis mo. Huwag kang magkunwari na kaya mo mag-isa, Aliza. Ilang beses ka nang napahamak dahil sa mga lalaking nakadate mo. Nasasangkot ka sa mga eskandalo na sa huli ay daddy mo umaayos. Tumatanda na ang daddy mo. He needs to focus on your safety. Then why doesn't he retire? Sabi niya sa akin noon magre-retire na siya para mas madalas kami magkasama. May hinampong angil niya. Retiring from the Navy isn't as easy as you think, Aliza. May sinusunod kaming rules and process. Your father chose to serve the country, and acquiring an admiral rank is the toughest part. Hindi mo alam kung anong hirap ang dinanas ng daddy mo para maabot ang posisyon niya. At inamin niya sa akin na ilang beses na niyang gustong sumuko dahil iniisip ka niya. Pero sabi mo raw, every high rank he acquires is your honor too. So he thought he was your inspiration since your mother died. You rely on him as a proud daughter, but deep inside, you're blaming his job for leaving you. Anito, pumalatak na. You can't blame me, Garrick. Since Mom died, Dad left me behind. Wrong timing kasi. Dapat hindi muna siya lumayo kasi wala lang si Mommy. Feeling ko tuloy sabay na nawala ang parents ko. Pero dahil naintindihan ko na ang nature ng trabaho ni Danny, hindi na ako nagreklamo. He spoiled me just to stop me from demanding his attention. But he didn't realize what he missed. And he can't blame me if I refuse to live with him anymore. Kasi kinaya ko nang wala siya palagi. Lumuluhang palatak din niya. Naghari na kasi ang mabigat na emosyon sa kanyang puso. Maya-maya ay humarap sa kanya si Gary. Tuluyan siyang nilapitan. Natigilan siya nang bigla siya nitong ikinulong sa yakap nito.
I feel you, Aliza. I also was once like you. I was begging for a happy and complete family, but I never had one. Since I was young, my family has been broken, and my mother left us. Pero sa halip na manisi, natuto akong lumaban na mag-isa. May kanya-kanya rin kaming laban sa buhay na magkakapatid. Our clan doesn't care about our feelings. Ang mahalaga lang sa kanila ay ma-fulfill namin ang duty at responsibilities namin as part of the family. Kaya wala kaming choice kundi maging manhid sa mga bagay na hindi priority sa pamilya namin. We learn to accept the fact that our world is different, that we're no ordinary family. We're born to serve the country, to keep our clan on top of the armed forces. Kwento rin ito na nagpawindang sa kanya. So, totoo nga ang rumor na bawal ang mahina sa Del Valle? Totoo yan. Kung gusto mong maging Del Valle, hindi ka dapat takot mamatay at pumatay para sa bansa. Kaya required sa amin na maging parte ng armed forces na may access sa batas. If we refuse, we will be kicked out of the clan. Umatras si Aliza at pinahid ng kamay ang bakas ng luha sa kanyang pisngi. Saka lang niya napansin na wala siyang suot na bra. Nakasanayan na kasi niya yon na hindi nagsusuot ng bra sa loob ng bahay. Tumalikod ka, hoy! Asik niya kay Garrick nang mapansing bumaba ang tingin nito sa gawin ng kanyang dibdib. Tumalikod naman ito at itinuloy ang niluluto sa kawali. Bakit kasi wala kang bra? Anito. It's my house. Of course I can do whatever I want. At bakit ka ba narito, ha? I said I will stay here. 3 weeks akong magiging bodyguard mo. At kapag wala akong duty next time, babalik ako. Hindi pa ako pumapayag. Pumayag ka man o hindi, magiging bodyguard mo ako. I will not pay you. Okay lang. I will serve you for free. Maupo ka na, luto ng almusal. Anito pagkuwan. Napabuga siya ng hangin at nabaywang. Ayos ka. Bodyguard lang kita pero feel at home ka rito. Tapos mas bossy ka pa sa akin? Hindi tayo close, Garrick. Baka nakakalimutan mo. Hindi ito umimik. Naglagay na ito ng pagkain sa plato. I never allow men to stay in my house, even my dad. He's just visiting me, pero hindi siya natutulog dito. Patuloy niya habang sinusundan si Garrick. Dinala na nito sa lamesa ang mga pagkain. You should eat first para mahimasmasan ka, Aliza. Maliligo lang ako. Anito at lumisan. Talagang binaliwala nito ang litanya niya. Buisit ka, Garrick. Gigil niyang sigaw. Tinakpan niya ang pagkain at bumalik sa kanyang kwarto. Naligo na muna siya. Pagkatapos maligo ay bumalik din sa kusina si Aliza at kumain. Nasaan si Garrick, Ate Myla? Tanong niya sa kawaksi na nagsasali ng tubig sa kanyang baso. Nasa garden siya at kumakain. Anito. Bakit na siya kumakain? Hindi ko po alam. May kausap siya kanina sa cellphone. Kumain ka na rin, ate. Marami tong food. Baka gabi na ako makauwi mamaya at huwag ka nang magluto. Sa restaurant na ako kakain. Sige. Pagkatapos ng almusal ay kinuha na ni Aliza ang kanyang gamit na dadalhin sa bar. Nagsuot lang siya ng plain cream dress na hanggang binti ang laylayan. Terno sa 3 inches niyang sandals. Garrick? Tawag niya sa binata habang palabas siya ng bahay. Namataan niya ito sa hardin, may kausap sa cellphone. Nakasuot na ito ng black suit. Hinintay niya itong matapos sa kausap nito. Kung ipipilit mo na bodyguard at driver kita, kotse ko lang ang dapat nating gamitin. Anya nang makalapit sa kanya ang binata. Masanay ako sa kotse ko at mas safe tayo dahil gawa sa armor ang dingding nun. Anito. Natawa siya. Hindi naman ako VIP para need ng extra protection, no? Wala rin akong bilyones para pag-interesa ng mga kidnapper. Your core is too feminine. Nakakasira sa imahe ko. Asus, sa lahat ng bodyguard, ikaw lang ang demanding. Fine, ipilit mo ang gusto mo, pero tigilan mo ang pagiging bossy sa akin. Marami akong lakad ngayon at may mga dadaluhan akong fashion show na kaibigan ko. Sumakay ka na at huwag ka nang dumaldal. Naiirita ako. Anito, pinagbuksan siya ng pinto sa backseat. Pahapyaw niya itong pinalo ng kamay sa braso bago tuluyang lumulan ng kotse. Sumakay na rin ito at binuhay ang makina ng sasakyan. Marami ka palang kaibigang model at artista, Aliza. Ani Garrick na bumasig sa katahimikan. Oo, at paano mo nalaman? Sinabi ng daddy mo na madalas kang dumadalo sa party ng mga kilalang personalidad. Ang iba sa kanila ay relatives ng friends ko, kaya naging kaibigan ko na rin. Pero nadadawit ka sa skandal ng ibang artista, Aliza. How did you know that? Hindi siya nito sinagot pero sandali siyang tinitigan buhat sa rearview mirror. Kinalimutan na rin niya ang tanong nang maalala ang chat ni Riza. Saka lamang niya naisip na mag-reply.
Sa maghapong may kaliwat ka ng lakad si Aliza ay talagang hindi umalis sa tabi niya si Garrick. You should take some rest, Garrick. Mauna ka nang umuwi. Ani Aliza nang palabas na sila ng bar. Dadalo ka pa ka mo sa fashion show. Dapat kasama mo pa rin ako. Ani to habang nakabuntot sa kanya, bit-bit ang malaki niyang handbag. I'll go with my friends. Gagamitin ko ang car ko. I'm still coming with you. Napabuga siya ng hangin. Bahala ka nga. Baka late na matapos ang show mamaya. Matulog ka na lang sa kotse. Sasama ako sa loob ng venue. Wala kang ticket or invitation. Hindi free ang show kasi indoor yun. Hindi mo man lang ba ako binilhan? I only have 2 tickets at ibibigay ko kay Zoren ang isa. Who's Zoren? My gay friend. Hindi na ito umimik. Pagdating sa parking lot ay naghiwalay na sila ni Garrick. Sinabi naman niya rito ang address ng venue. Kasama niya sa kotse si Risa at Zoren na kararating lang. Artistahin ng bodyguard mo ngayon, Aliza. Daddy mo rin ba ang nag-hire sa kanya? O isa rin siya sa toy boy mo? Ani Zoren na siyang nagmamaneho ng kanyang kotse. Garrick is not my toy boy. Inaanak siya ni Daddy and he's a Navy commander. Turan niya, magkatabi sila ni Riza sa backseat. OMG, kaya pala ang kissing niya. Is he still single? Single, but not available. Sabay silang tumawa ni Riza. Don't tell me, binabakuran mo na kaagad si Commander Girl, ha? Tudyo naman ni Riza, siniko pa siya sa braso. Malapad siyang ngumiti. Actually, Garrick is my childhood crush and supposed to be my first love if he didn't reject me. Siya ba ang sinabi mong lalaki na dahilan kung bakit ayaw mong magseryoso sa lalaki? O sisa ni Zoren. Not really. There are some random guys who disappointed me, which is why I've lost interest in having relationship with guys. Nakipagrelasyon din ako noon pero nasayang lang ang efforts ko. Until I realized that I can still be happy and contented without men in my life. Garrick is just my standard kaya hirap ako makahanap ng lalaking papasa sa taste ko. I didn't chase him because I already accepted that he just see me as a little sister. Anya. Sa'yo na nanggaling na tumaas ang standard mo dahil kay Garrick. He became your reference for finding a guy. So, you don't actually admire him romantically. Komento ni Zoren. Kumibit balikat siya. Bigla namang sumagi sa kanyang isip si Garrick. Napangiti siya sa hindi malamang dahilan. Pagdating sa venue ng fashion show ay nagulat si Aliza nang lapitan siya ni Garrick. Nakapasok na ito sa lobby ng resort. Garrick, paano ka nakapasok dito? Manghang tanong niya. Pinapasok ako ng events organizer. Napagkamalan niya ako na isa sa models. Tugon nito. Bigla siyang natawa. Pinasadahan pa ng tingin ang binata. Paano hindi ka mapapagkamalan? Mas pogi ka pa sa ibang models. Panindigan na natin. Act like a model. Malay mo sumikat ka. Ikinawit niya ang kanyang kamay sa braso nito. I hate cameras and crowds. Sumabay rin ito sa paglalakad niya. Bakit pumayag kang maging bodyguard ko? Alam mo namang extrovert ako. I enjoy crowds so much. It's okay. Having you around keeps me calm in all of the situations, Aliza. Bumagal ang kanyang paghakbang at gilalas na napatitig sa gwapong mukha ni Garrick. Bigla na lamang kasing sumikdo ang kanyang puso dahil sa sinabi nito. So, are you willing to change your behavior for me, Commander? Umuusig niyang tanong. What exactly do you want me to change, Aliza? Your coldness and being a jerk. Coldness is my nature since I was a kid. You know that? Pero minsan ka nang naging sweet at showy sa akin ng mga bata tayo. Dahil nung time na yon, tumatak na sa isip ko na ituturing kitang kapatid dahil yun ang gusto ng parents natin. And what made you cold towards me then? Kasi ayaw kitang maging kapatid. Really? Tumawa siya ng pagak. Inawasan mo ako kasi ayaw mo na maging close pa tayo as siblings? Ganon? Bigla rin siyang na-excite. That's right. Ano bang gusto mong ituring sa akin? I want you to be my wife someday. Napahinto siya bigla at nakurot sa tagiliran ang binata. Stop joking please. Hindi bagay sa'yo, Garrick. Natatawang Anya. Do you think I know how to joke, Aliza? Seryosong tanong nito na pumalis sa kanyang ngiti. Natigilan din siya nang biglang maghurumentado ang kanyang puso. Iginiit pa rin niya na gusto lamang ni Garrick na maging close sila ulit kaya nito yun nasabi. Okay, cut the act. The show is about to begin. Anya at hinila sa kanang braso ang binata. Napasunod naman ito sa kanya. Inabot hanggang alas 11 ng gabi ang fashion show at nagkagulo pa dahil sa media at agresibong fans ng sikat na aktres. Anong nangyayari?
Balisang tanong ni Aliza nang lapitan siya ng ilang fans at biglang sinisi dahil sa hiwalayan ng idolo ng mga ito at lalaking model na kaibigan niya. Nilapitan pa siya ni Daniel, ang modelong pinuputakti ng media at fans ng ex nitong aktres. Tigilan niyo siya. Aliza is my friend and she has nothing to do with my breakup with Leonor. Depensa ni Daniel. Kumalat ang picture niyong dalawa na magkayakap kayo sa bar. Giit ng babaeng fan. Dinumog na sila ng ibang fans. Nagpanik na rin si Aliza dahil hindi niya inaasahan ng iskandalo. Napatili siya nang mapansin ng isang babae na babatuhin sana siya ng coffee cup, ngunit may humarang dito. Nanlalaki ang kanyang mga mata na tumitig kay Garrick na siyang humarang sa cup. May lamang kape ang cup kaya natapon sa dibdib nito ang laman. Garrick! Sambit niya at napatakbo sa binata. Susugurin pa sana siya ng ibang babae pero pumihit sa kanya si Garrick at niyakap siya ng mahigpit. Ahas ang babaeng yan! Singhal sa kanya ng isang babaeng fan. Nilapitan na rin sila ng taga-media at gwardya na umawat sa nag-aamok na fans. Nasorpresa si Aliza nang hinarap ni Garrick ang paparazzi. Enough of this nonsense. Aliza is not involved in anyone else's breakup. She's with me. I'm her boyfriend. May gigil nitong sagot sa paparazzi. Lumapit din si Daniel at ginatungan ng sinabi ni Garrick. He's right. Aliza is innocent. She's been my friend since college and I'm helping her with her bar business. Ang picture na kumalat sa social media ay kuha pa nung hindi pa kami ni Leonor. Lasing naman si Aliza kaya inalalayan ko. Paliwanag ni Daniel. Natahimik din ng paparazzi at nagsialisan ang nagwawalang fans. May dumating na rin kasing mga pulis. Nang tumahimik ay kumalma rin ang kaba ni Aliza. Napayakap siya kay Garrick. Thank you for standing up for me, Garrick. Nadamay ka tuloy sa gulo. Anya. It's okay. Let's go home. Anito. Sumabay na siya rito sa paglalakad. Pinagkatiwala na lamang niya kay Zorin ang kanyang kotse at sa kotse ni Garrick siya sumakay. Nabasa ang damit mo. Hubarin mo muna at palitan. May coat ako rito. Anya nang mapansin ang basang parte ng damit ni Garrick sa dibdib. Nakaupo na ito sa harap ng manibela at magkatabi sila. Okay lang. Sa bahay mo na ako magpapalit. Anito. Binuhay na ang makina ng sasakyan. No, malamig ang aircon at kape ang nabuhos sa dibdib mo. At least remove your coat and shirt. Nagpumilit siyang maalis ang coat nito. Pero nang ma-unbutton na niya ang itaas ng botones ng shirt nito ay natigilan siya. Napapalunok siya ng laway nang matitigan ang matipunong dibdib ng binata. Wala sa wisyo na pinasadahan niya yon ng kamay. Stop please. Pigil ni Garrick sabay hawak sa kanyang kamay. Nabaling ang titig niya sa seryoso nitong mukha. Sorry. I just wanna help you. Anya at dumistansya. Okay lang ako. Maupo ka ng maayos at magkabit ng seatbelt. Lagyan ko na lang ng panyo ang dibdib mo para hindi direktang manunuot ang basang tela sa balat mo. Pilit niya. Humugot pa ng panyo mula sa kanyang shoulder bag. Hindi kumuibo ang binata habang hinahayaan siyang lapatan ng panyo ang dibdib nito. Ngunit natigilan na naman siya nang maramdaman sa kanyang kamay ang bilis ng tibok ng puso ni Garrick. Tinitigan niya ito sa mukha. Ang tingin nito sa kanya ay tila ba may gustong sabihin. May bala ka atang pasukin ng puso ko, Aliza. Maya-maya ipukaw ni Garrick sa kanya. Napapiksi siya at umayos ng upo. Sige na, mag-drive ka na. Anya. Nagmaniobra na ng sasakyan ng binata. Tahimik na sila pareho hanggang sa makarating ng bahay. Sa paglipas ng mga araw ay nasanay na rin si Aliza na palagi nakabuntot sa kanya si Garrick. At dahil nasanay na nga siya, isang araw lang itong absent ay hindi na siya mapakali. Ang tagal namang bumalik ng lalaking yun. Sabi niya isang araw lang siyang mawawala eh. Palatak niya habang nakaupo sa harap ng bar counter. Miss him already? Nanunod yung untag ni Riza na kanyang katabi. Pauwi na sila pero sa maglit pa ng inom ng cocktail. Hindi no, nasanay lang ako na hindi na nagdadrive kasi si Garrick na ang driver ko. Mariing kaila niya. Pero ang totoo ay may kulang talaga sa araw niya kapag hindi nakikita at nakakausap si Garrick. Asus, in denial ka pa girl. Kaninang umaga pa kita napapansin na mainit ang ulo at tinawag mong Garrick ang isa sa bartender natin. Fine, I admit. Nasanay na ako sa presensya niya. Do you think it's a sign that I'm into him, Riza? Pag-amin din niya. Siguro, pansin ko rin na hindi ka na madalas gumagala at isang sabi lang ni Commander na uuwi na kayo kaagad kang tumatalima at hindi ka na rin tumitingin sa mga pogi rito sa bar. Pili siyang ngumiti.
At pansin mo rin ba si Garrick na palagi nakaharang sa tuwing may lalaking lumalapit sa akin? I assume he's being possessive, Risa. See? You misunderstood the commander's actions. Gusto mo na siya, no? Hindi siya umimik. Sa halip na makipagtalo ay nagsali na lamang siya ng whiskey sa kanyang baso. Paglipas ng isang oras ay ginupo na ng pagkahilo si Riza. Wala pa rin si Garrick kaya lalo siyang nainis. Tumayo na siya at sumayaw sa dance floor. Napagkamalan niyang si Garrick ang lalaki nakasuit kaya nilapitan niya. Hi miss, are you lost? Nakangising tanong ng lalaki na hindi pala si Garrick. Umatras siya. Sorry, I mistook you for someone. Anya, lalayo na sana siya ngunit pinigil siya ng lalaki sa kanang braso. Nagpumiglas siya ngunit muli siyang nahilo at nawala ng balanse. Tuluyan na siyang ginupo ng kalasingan. Akmang yayakapin siya ng lalaki ngunit may humila rito palayo sa kanya. Kamuntik na siyang sumemplang nang may malalakas na brasong sumalo sa kanyang bewang. Garrick, ikaw na ba yan? Tanong niya nang mapatitig sa gwapong mukha ng lalaki. Yes, it's me. And you're drunk again. You promised me not to consume alcohol too much. Isang araw lang ako nawala, bumalik ka na naman sa bisyo mo. Nito, nagsermon na. Ikaw nga yan. At bakit ngayon ka lang ha? Dapat kaninang umaga ka pa narito Palatak niya. Did you miss me? Hindi I just need a bodyguard. Liar. Uwi na tayo. Nagpumigla siya ngunit bigla siya nitong binuhat at isinampay sa balikat nito. Pumadyak pa ang kanyang mga paa. Behave yourself, Aliza. Saway ng binata sabay palo ng palad sa kanyang pangupo. Ouch! Daing niya. Ngunit kakaibang sensasyon ang nabuhay sa kanyang sistema dahil sa palo ni Garrick. Tumigil din siya sa pagkilos dahil lalo lamang siyang nahihilo. Pagdating sa parking lot ay dagli siyang ipinasok ni Garrick sa kotse. Kailan ka aalis ulit, Garrick? Tanong niya habang tinititigan ang gwapong mukha ng binata na abala sa pagkabit ng kanyang seatbelt. I just returned. Do you want me to leave again? May sarkasmong saad nito. I'm just asking para alam ko kung paano mag-adjust. Mag-adjust saan, Aliza? In my routine. You don't need to adjust your routine. I'm just your bodyguard and driver. Nothing special. But you're special, Garrick. You made me think about something more relevant. Have you fallen for me now, Aliza? Tumigil ang mga kamay nito sa tapat ng kanyang dibdib habang matiim ang titig sa mga mata niya. Bugso ng damdamin at impluensya ng alak ay natukso siyang halikan ang mapupula nitong mga labi. Ngunit umiwas ito. What if I've fallen for you? Are you going to reject me again, Garrick? Usig rin niya rito. Hindi ako basta naniniwala sa salita lang. If you really mean to fall for me, I will absolutely accept it. But not in this situation. I want you to confess with a good mind, not as a drunk woman. A confession made by the influence of liquor is like the spirit itself. Invisible, easily vanishes But I meant it, Garrick. I once liked you, and I think I like you again. Putol niya sa pagsasalita nito. Ikinawit pa niya ang kanyang mga kamay sa batok nito. I won't believe you. Say it again tomorrow when you regain your sanity. Iiwas sana ito, ngunit hinatak pa niya kaya tuluyang naglapat ang kanilang mga labi. Kiss me back, Garrick. Don't reject me this time, please. Sabon niya sa paos na tinig. Samantala, hirap na magtimpi ng kanyang emosyon si Garrick kahit nagawa niyang iwasan ng halik ni Aliza. Hindi sa ayaw niya itong halikan. Ayaw lang talaga niyang samantalahin ang kalasingan nito. Lasing ka, Aliza. Once mahimasmasan ka, baka sasampalin mo rin ako. Anya, alam kong lasing ako, pero hindi ako katulad ng iba na hindi alam ang ginagawa. Giit nito. Kung alam mo ang ginagawa mo, ano man ang mangyayari ngayon, ikaw mismo ang magpaalala sa akin bukas. Naintindihan mo? Sige, but for now, help me manage these weird feelings, please. Nito, muling ikinawit ang dalawang kamay sa kanyang braso. Umigting ang kanyang panga sa gigil. Alam ni Garrick na anumang oras ay bibigay na siya. Pero habang nakatitig siya sa mga mata ng dalaga, bigla siyang nanghinayang. Chance na niya yon upang mahalikan ang labi nito na hindi labag sa loob nila pareho. If I kiss you now, don't blame me if I lose control, Aliza. Paanas niyang saad. No, promise. Dahil inunahan na siya nito ng halik, sinunggaban na niya ito at nawindang siya nang magsimulang maglakbay sa kanyang dibdib ang mga kamay nito. Pinigil niya ang kamay nito dahil hirap na siyang magkontrol. Uwi na tayo.
Bulong niya sa pagitan ng halik. Pwersahan na niya itong pinigil at nagmadali siyang lumulan ng kotse. Nag-focus siya sa pagmamaneho. At pagdating sa bahay ni Aliza ay binuhat na niya ang dalaga at dinala sa kwarto nito. Panay ang halik nito sa kanya at nang mabuwal sila sa kama ay tuluyan siyang nawalan ng kontrol. What the heck? Maya-maya ay bulalas niya nang mapansing nakapikit na si Aliza. Hindi gumagalaw kahit anong alog niya. Impit siyang nagmura. Pumasok na lamang siya ng banyo at naligo. Isang linggo na ang lumipas pero tinitiis pa rin ni Aliza na wag malasing ulit. Hiyang-hiya kasi siya kay Garrick dahil sa nangyari noong nalasing siya. Uuwi na ba tayo, Aliza? Tanong ni Garrick nang salubungin siya nito sa labas ng bar office. Oo, mag-grocery pa kasi tayo. Anya habang patuloy ang paglalakad. Birthday raw ngayon ni Riza. She invited us to her house. Hindi tayo pupunta, Garrick. Magpapadala na lang ako ng gift. Bakit? Maaga pa naman ah. Nako, magpapainom lang si Riza at ayoko ng malasing, no? Allergic ka na ba sa alak ngayon? That's not you, Aliza. Pagdating sa labas ay huminto siya at hinarap si Garrick. Ilang araw na rin itong umiiwas na magkakwentuhan sila. Hindi ba ito ang gusto mo? Ang umiwas ako sa bisyong alak? Anya na nakapamewang. Yes, but if it makes you feel suffocated, I will not force you anymore. Pero ang totoo, gusto mo talagang tumino ako, no? Oo, inaamin ko. Mas panatag ako kung nakafocus ka lang sa business. At least hindi na ako mag-aalala once bumalik na ako sa regular job ko. Bigla naman siyang ginupo ng hindi mawaring lungkot nang maisip na babalik na sa trabaho nito bilang Navy Commander si Garrick. Is it just for a week's job? May hinampong saad niya. Alam mo ang nature ng trabaho ko, Aliza. I can't always be here for you. Sinabi ko na rin sa'yo na bakasyon lang ako kaya nag-bodyguard muna ako sa'yo. Tumawa siya ng pagak. So what is it for, Garrick? Pagkatapos mo ako sanayin sa presensya mo, iiwan mo rin ako? I tried hard to obey you because I assumed you would be on my side forever. Hindi na niya nakontrol ang kanyang emosyon. Senyales lamang yun na umiibig na siya sa binata. Yun ang problema sa'yo, Aliza. You invest too much na temporary relief. Temporary relief? Kung yan lang din ang iniisip mo, sana hindi ka nalang nagpakita sa akin. Paasa ka eh. Mahinang hinampas niya ito ng kamay sa dibdib. Bakit? Do you think you can handle a relationship with me if I choose to stay with you, Aliza? Usig nito na nagpatigalgal sa kanya. Natanong din niya ang kanyang sarili kung kaya nga ba niyang pumasok sa seryosong relasyon. Pero ibang nararamdaman niya kay Gary kumpara sa ibang lalaki. Naroon ang lalim ng emosyon. Lalim na alam niyang matagal nang naroon. I admit I hate you since you rejected me. But I've always admired you, Garrick. At alam ko na once bumalik ka, babalik din ang paghanga ko sa'yo. And now, I just realized that you're always my desire. I still like you. Anya na puno ng emosyon. Nanubig na rin ang kanyang mga mata. Are you certain about your words? Or maybe you just want company from your past? I don't want my emotions to be wasted, Aliza. Dahil bawat emosyong pinapakita ko sa ibang tao, dapat may kabuluhan. Once nag-invest ako ng feeling sa'yo, alam mo na mabigat yun. And I can't pull it back. Seryosong pahayag nito. What do you mean? Namimilog ang mga matang tanong niya. I've always wanted to be with you, Aliza. But I've missed the chance because of my family situation. I didn't mean to reject you before. I just chose what matters. So, you're not interested in me before? I admit you didn't matter to me before. But everything changed now. I have full control of my life now. I can decide for my future. If you give me a chance, I will do my best to be your responsible boyfriend. Nawindang siya. Seryoso ka ba, Garrick? Tumango ito, bagay na pumawi sa kanyang hinampo. Linawin mo nga, gusto mo maging boyfriend kita? As in, my potential husband? Anya na hindi makapaniwala. Bakit parang wala kang tiwala sa akin, Aliza? Kunot noong untag nito. Nilapitan niya ito at hinawakan sa magkabilang braso. Hindi sa wala akong tiwala sa'yo, pero kasi never kang nagparamdam na may gusto ka sa akin noon. Hindi ka pa rin ba aware na I'm not a showy type of person? Isa pa, mga bata pa tayo noon at hindi aware sa totoong love. Baka pwedeng mag-move on na tayo. Let's start your friendship as an adult. Malapad siyang umiti. Kung seryoso ka nga, aba, hindi kita tatanggihan, Garrick. So payag ka na maging boyfriend ako? Namilog pa ang mga mata nito kaya lalo siyang natuwa. Yes, Garrick, pero mangako ka sa akin na bibisitahin mo ako madalas ha?
at bibisita rin ako sa base nyo. Sure, mag-a-assign naman ako ng kapalit ko mula sa intelligence agency namin. She will be your part-time bodyguard. She? Babae ang papalit sa'yo? She's a lesbian actually. Sige. Pero mas gusto ko pa rin na palagi ka narito. Yumapo siya sa braso nito. Depende sa schedule ko. Next month kasi matagal na ang duty ko sa barko. Naintindihan ko. Ang mahalaga ay may contact tayo. Kung okay ka na, baka pwedeng umuwi na tayo, baby. Nagugutom na ako. Nito pagkuwan. Oo nga pala, mag-grocery pa tayo. Ako ang magluluto. Okay. Pagkuwan na isabay na silang nagtungo sa kotse at lumulan. Kaagad din silang umalis. Sa nalalabing 3 araw na duty ni Garrick bilang bodyguard ni Aliza, ay sinulit niya ang pagkakataon na maipasya lang dalaga. Dinala niya ito sa rest house nila sa Clark. Pag-aari niyo pala ang property na to, Garrick? Manghang tanong ng dalaga nang makasampa sila sa yate na pag-aari rin ng kanilang angkan. Yes, my grandfather bought this for us. Lahat kami na apo niya ay may rights dito. Anya, nagtanggal na siya ng kamiseta dahil maliligo sila sa dagat. Mabait naman pala ang lolo mo. Sabi mo noon ay inilayo ka ng mami mo sa lolo mo kasi malupit yan magdisiplina. Tinabihan niya si Aliza at biglang nanikip ang kanyang dibdib nang maalala ang naging sitwasyon nila noon. My mom never agreed to entrust us, his children, to my grandfather. She knew we would end up like our dad. Anya sa malamig na tinig. Hinarap siya ng dalaga kaya napatitig siya sa malusog nitong dibdib. Nakasuot lang kasi ito ng itim na bikini. Akala ko rin talaga nagmana ka na sa daddy mo. Kasi sabi ni daddy, kinuha ka ng lolo mo at sa Spain ka nag-aral ng college. Sa Spain lang ako nag-aral ng marine engineering. Pero paglipat ko sa US, pumasok na ako sa Navy. Nakuha ako ni lolo nung mamatay si mommy. At pumayag ako kasi naroon din ang kuya ko. Sumama na rin ang ibang kapatid ko kasi wala nang pakialam sa amin si daddy. Nakalaya na kasi siya sa kontrol ni lolo. Kaya para siyang ibong hindi alam kung saan dadapo. I never wanted to end up like my dad. I promised that to my mom. Ikinawit nito ang kamay sa kanyang batok at ngumiti. Kilala ko ang ibang kapatid mo kasi karamihan sa kanila ay nasa Navy rin. At napatunayan ko na iba ka. Madalas ko rin kachat si Ate Dakota. At todo depensa pa siya sa'yo. Nito. Ano naman ang sinabi ni Ate Dakota? Amuse niyang tanong. Nilingkis din ang kanyang mga braso sa manipis na bewang ng dalaga. Sinabi niya na ikaw at ang Kuya Damon mo ang pinakamatino sa inyong magkakapatid. So, naniniwala ka? Hindi, kasi inis ako sa'yo. Pero ngayon napatunayan ko na tama ang ate mo. But your dad don't trust me yet. Bakit naman? Amuse nitong untag. Kasi akala niya, katulad din ako ni daddy na malupit sa babae. Palibhasa ako ang mas hawig ni daddy. Natawa ang dalaga. Oo nga, pansin ko mas kamukha mo ang dad mo. Gwapo pa rin ang daddy mo kahit may edad na. But his angelic face is the opposite of his personality. Anya sa malamig na tinig. Bahagya siyang yumuko dahil sa disappointment. Nahihiya siyang ikwento kay Aliza ang tungkol sa kanyang ama. Maya-maya ay banayad nitong hinaplos ng palad ang kanyang pisngi, kaya muli siyang tumitig sa nakangiti nitong muka. I don't care about your family background anymore, Garrick, and I won't let that stop me from loving you. Masuyong pahayag nito. Hindi siya palangiti pero sa tuwing kausap niya ng ganoon si Aliza, ay tila ayaw na niyang tumigil sa pagngiti. Excited na siyang ibalita sa daddy nito na nagtagumpay siyang mapaibig ang anak nito. Are you sure you love me now, Aliza? Naninigurong usig niya sa nobya. Oo naman, hindi na ako nahirapang mahalin ka, honey. Kasi nga, since bata tayo, gusto na kita. Siguro nga kaya hindi ko magawang magseryoso sa ibang lalaki kasi hindi ako makamove on sa'yo. Giit nito. Natuwa siya sa endearment nito sa kanya. Or maybe you're just obsessed, Aliza. Tumikwas ang isang kilay nito at bigla siyang kinurot sa tagiliran. Napadaing siya. Stop teasing me, please. I never confess my feelings to any guy. Sa'yo lang. At alam ko na may ilalalim pang nararamdaman ko sa'yo. Okay, naniniwala na ako. At umaasa ako na naniniwala ka ning mahal kita. Sa wakas ay pinangalandakan din niya ang matagal na niyang kinikimkim. Ang pag-ibig niya kay Aliza. Of course, I believe you, honey. Do you want some proof? Not necessary, but go ahead. Nakangiting hamon ni Garrick. Tumingkayad pa ang dalaga at inunahan siya ng halik sa mga labi. Sabik naman niya yung tinugon.
Lumalalim na ang kanilang halikan nang may dalawang lalaking tumikhim sa likuran nila. Sabay pa silang napalingon sa umabala sa kanila. I'm not aware you know how to kiss a woman, Garrick. Ani Leandros, ang kanyang pinsan. Nakasuot lang ito ng itim na sando at shorts. Of course he can. Sadyang nasa loob lang ang kulo ng kuya ko. Sabad naman ni Adus, ang nakakabata niyang kapatid na sumunod sa kanya. Kapatid mo sila, honey? Hawig mo ang isa? Tanong ni Aliza. Si Adus lang ang kapatid ko. He's a Marine. Ang isa ay si Leandros, pinsan kong police detective. Kapatid siya ni Luigi, yung palagi kong kasama sa Navy base. Anya. Hello sa inyo. Si Adus lang ang lumapit sa kanila at kinamayan si Aliza. Pagkawan ay lumapit ito sa kanya. Siya na ba yung pinapantasya mong anak ni Admiral na ninong mo, kuya? Pabulong nitong tanong. Nasiko niya bigla sa tagiliran ng kapatid. Get lost, Adus. Pagtataboy niya rito. Nakangising umatras naman to. Mag-ingat ka sa kuya ko, Aliza. Huwag kang dumikit sa kanya na underwear lang ang suot. Baka bigla yung mag-transform into beast at malapa ka. Anito habang palayo kasama si Leandros. Napipikon na siya sa kapatid. Paborito talaga siya nitong asarin. Ilang beses kasi siya nitong nahuli na hinahalikan ang picture ni Aliza na na-save niya sa cellphone. Nakuha niya yun sa social media account ng dalaga. Bakit kayo inaasar ng kapatid mo, honey? Amused na usisa ni Aliza nang makalapit ulit sa kanya. Don't mind him. He was just bored. Let's go swim. Yaya niya. Sumunod na sa kanya si Aliza. Sabay na silang bumaba sa tubig. Pagkatapos maligo ay nanatili sila sa yate at nagluto ng tanghalian. Nag-ihaw sila ng isda at ibang seafood na pinabili ni Garrick. Tumatawag ba sa'yo si Daddy, Garrick? Tanong ni Aliza sa binata na abala sa paghango ng nalutong inihaw na hipon. Hindi pa siya tumatawag sa akin since last week. Baka nasa barko pa siya. Kailan ba siya bababa? Akala ko ba magre-retire na si Dad next month? Hindi ko alam. Hindi mo ba siya kinokontak? I never called Dad. Hinihintay ko lang na siya tumawag sa akin. Mukhang may tampo ka pa rin sa daddy mo, Aliza, ah. Hindi maalis ang tampo ko kay Daddy. Siguro kapag nag-retire na siya at nanatili sa bahay, saka lang ako mapapanatag. Paano kung magtatrabaho pa rin ang daddy mo kahit retire na siya? Anong trabaho naman? Amused niyang tanong. Baka ma-assign siya sa ibang AFP position. Ay, bahala nga siya sa buhay niya. Tinulungan na niya si Garrick sa paghahain ng pagkain sa lamesa. Mabilis lang namang naluto ang mga isda at may baon silang ginisang gulay mula sa villa, bigay ng tiyahin ni Garrick na madre. At habang kumakain ay tuloy ang kanilang kwentuhan. May naalala ako, Garrick, nung bago ako pumuntang US, nakita kita noon sa university sa Maynila kung saan ako sana mag-e-enroll. Anong ginawa mo ron? Usisa ni Aliza nang may naalala. Bumagal ang pagsubo ni Garrick ng pagkain at tumitig sa kanya. Sinundo ko lang noon si Natalia, ang bunso kong kapatid na babae. Doon kasi siya nag-aaral. Tura nito. Alam mo ba na naroon ako? Oo, sinabi ng daddy mo. Nagtanong kasi ako kung saan ka mag-aaral ng college. Pero biglang nagbagong isip mo at sa US ka na nag-aaral. Kasi niyaya ako ng mga pinsan ko sa mother side. Pero naalala ko nung nakita kita sa university, sunod-sunod na may lalaking tumutulong sa akin sa tuwing may nambabasto sa akin. Ikaw ang naisip ko kasi nung elementary ako, pinoprotektahan mo ako. Pero iba-ibang lalaki yung tumutulong sa akin. Yung isa lang ang hindi ko nakita ang mukha kasi madilim noon pa uwi sa apartment ko. Kwento niya. Sinipat niya si Garrick nang mapansing tahimik to. Nakangiti ito habang titig na titig sa kanya. Hoy, napano ka na riyan, Garrick, ha? Kumain ka, apa? Sita niya rito. I just can't believe you're my girlfriend now. Bakit? Wala ka bang bilib sa sarili mo na kaya mong magpaibig ng babae? I mean, akala ko isinara mo na ang puso mo para sa lalaki. You're just lucky because I have feelings for you since we're kids. Pero kapag ako niloko mo, I swear, no second chance, Del Valle. Wala pa akong nilokong tao, lalo ng babae, honey. Siguraduhin mo lang dahil wala sa vocabulary ko magpatawad ng lalaking taksil at sinungaling. Hindi umimik si Garrick at bigla siyang sinubuan ng maliit na hipong natalupan. Tumahimik na siya at kumain. Makalipas ang isang linggong hindi nakikita ni Annalisa si Garrick, ay hindi na siya nakatiis. Nagtungo siya sa Navy base sa Subic Bay. Inimbita rin siya ng kanyang ama para sa retirement ceremony. I'm glad you came, sweetheart. Anang kanyang ama nang makarating siya sa opisina nito. Sorry, Dad. Nalate ako. Traffic kasi.
Anya. It's okay, at least nakarating ka anak. Inilapag niya sa lamesa ng kanyang ama ang dala niyang paper bag na may lamang niluto niyang pagkain para kay Garrick. May regalo rin siya sa kanyang ama. Nasaan si Garrick, Dad? Pagkuha na itanong niya, lumuklok siya sa couch malapit sa pintuan. He just arrived from the ship. Tugon ng Ginoo. Naghuhubad na ito ng medalya. Maya-maya ay may Navy official na lalaking pumasok. Dagli itong lumapit sa Admiral. Congratulations on your retirement, Admiral. I'm so honored to have worked with you for almost a decade. Sabi ng Ginoo. Thank you, Vice Admiral. Ani Hermando. Kailan ka pala magpa-file ng Certificate of Candidacy for senatorial election? Marahas na nabaling ang atensyon ni Aliza sa kanyang ama matapos marinig ang tungkol sa election. Napatayo siya bigla. Dad, tama ba narinig ko? Are you going to enter politics? Eksaheradong tanong niya. Hindi ka agad sumagot ang Ginoo. Sa halip ay pinaalis muna nito ang bisita. Nang silang dalawa na lamang ang naiwan ay lumapit ito sa kanya. Anak, matagal ko ng planong pumasok sa politika. Pero dahil busy ako sa tungkulin ko sa Navy, hindi ko muna itinuloy. Ngayong retired na ako, buo na ang pasya ko. It's also for your mother's will. She's always asking me to join her in politics before, to easily pursue her advocacy. Pag-amin din ng Ginoo. Nagpanik na siya at bumalik ang kanyang trauma. No, I won't allow you to enter politics. Nakalimutan mo na ba na kaya namatay si Mommy ay dahil sa political advocacy niya na ayaw ng ibang politician? Pinag-inita siya at idiniin sa kasalanang hindi niya ginawa. Nagkasakit siya dahil sa stress. You're too old to handle stress, Dad. And I can't take witnessing the same history with my mom. Please stop it. Emosyonal niyang palatak. But it's my only way to make it up to your mother, Aliza. I failed to support her before, at marami akong pagkukulang sa kanya. Alam ko magagalit ka, kasi tumutol ka na noong nabanggit ko ang tungkol sa politika. Pilit mong ginugulo ang reputasyon ko sa media para mawalan ako ng chance na manalo sa eleksyon. And I'm thankful to Garrick. He made you avoid those scandals and change your lifestyle. Wait, what did you say? Garrick contributed to your plan to enter politics? Namumuro niyang usig. Yes, I asked him to guard you and help you live scandal-free, so we both have peace of mind. Bigla siyang ginupo ng galit nang mapagtanto na may ibang goal si Garrick kaya siya pinagsilbihan bilang bodyguard. Is it all about your satisfaction again? Garrick just fulfilled his duty to you? Alam mo ba, Dad, na pinaibig ako ni Garrick, kaya kusa ko nilayuan ng bisyo at scandals. Lumuluhang saad niya. That's what I meant to happen, Aliza. I know you can't refuse Garrick, so I agreed to assign him as your temporary bodyguard. Nanikip na ang kanyang dibdib at hindi na nakaimik. Tinalikuran niya ang kanyang ama, saktong bumukas ang pinto ng silid at pumasok si Garrick. Aliza, akala ko mamayang hapon ka pa pupunta rito. Kabababa ko lang ng barko. Ani Garrick habang papalapit sa kanya. Sinalubong na niya ito at walang abog na sinampal sa pisngi. You and Dad are perfect partners. You two are good at manipulating and controlling my mind and emotions. Singhal niya dito. Dahil sa hindi makontrol na inis, ay kinuha niya ang kanyang bag sa couch at nagmamadaling lumisan. Ilang sandali namang tulala si Garrick matapos siyang sampalin ni Aliza. Anong nangyari, Ninong? Bakit nagalit si Aliza? Kabadong usig niya sa Ginoo. Hinarap niya ito. Sinabi ko lang ang dahilan kung bakit pumayag ako na maging bodyguard ka niya. She misunderstood me. Magpapaliwanag sana ako pero bigla siyang nag-hysterical. Mahina siyang napamura. Nagpanik na siya. Hahabulin ko siya, Ninong. Tumakbo na siya palabas. Naabutan niya si Aliza sa parking lot at sana'y sasakay sa kotse nito. Pero pinigil niya ito sa kanang braso. Aliza, let's talk. Marahas siya nitong hinarap at iniwaksi ang kanyang kamay. Talk about what? You and Dad fooled me. Gigil nitong asik. Hindi mo lang naintindihan ng daddy mo. Totoong nagkasundo kami na maging bodyguard mo ko. But it's my decision. Pumayag lang ang daddy mo kasi nangako ako na ilalayo kita sa bisyo at skandal. My reasons are not just to satisfy your father, but because I love you. Matagal na kitang gusto, Aliza. Wala lang akong chance na panindigan yun dahil sa sitwasyon sa pamilya ko. At ayaw ng daddy mo. Nawalan kasi siya ng tiwala sa pamilya ko. Pero ang totoo, bata pa lang tayo ay gusto na kita. Kahit malayo kay palagi kitang iniisip. I even secretly protected you. I assigned men to protect you when I'm busy.
Ako yung sinasabi mo na sumulpot nung nababastos ka ng mga lalaki. Nakalimutan ko lang aminin to sa'yo kasi busy na tayo pareho. Paliwanag niya. Unti-unti kumalma ang galit sa mukha ng dalaga. Seryoso ka ba riyan, Garik? Mahal mo na talaga ako noon pa? Yes, honey. Natakot lang ako noon umamin sa'yo. Kasi sabi ng daddy mo, once namatay si mommy, aampunin niya ako legally. At gusto nila na maging magkapatid tayo sa papel. Sinabi ko sa daddy mo ang totoong nararamdaman ko noon sa'yo. Pero nagalit siya. Ngayon lang siya pumayag kasi nagawa akong gusto niya. Please spare your father and give me a chance to prove my sincerity. Tuluyang naluha ang dalaga at bigla siyang niyakap ng mahigpit. Sorry, at salamat, Garik. Natakot lang ako kasi akala ko sinunod mo lang si daddy kaya ginawa mo lahat para mapatino ako. You know I hate being fooled by someone I love. Humihikbi nga nito. I will never fool you, honey. All my life, I've been waiting for the chance to confess my feelings for you. At sobrang saya ko nung sinabi mo na mahal mo ko. Hindi ko na kailangan magtiis sa patagong damdamin. I already asked your dad's permission to marry you. Bahagya itong dumistansya sa kanya at namimilog ang mga matang tinitigan siya sa muka. Pakakasalan mo ako, honey? May pananabik nitong tanong. Yes, honey. Actually, I bought this last week. Anya at dinukot ang kaheta ng singsing sa bulsa ng kanyang uniforme. Binuksan niya yon at iniharap sa dalaga. I'm sincerely begging you for the opportunity to be your husband, Aliza. I lack preparation, but I assure you my love for you is purer and deeper than others. Please marry me. Masuyo niyang propose sa nobya. Naiyak na naman si Aliza. Pero maya-maya rin ay ito mismo ang kumuha ng singsing mula sa kaheta at isinuot sa palasingsingan nito. I would never reject you, Garik. Of course, I will marry you. Pagkuha na itugon nito. Hindi rin niya naawat ang paglaya ng gabutil niyang luha dahil sa tuwa. Thank you, honey. Tanging nawika ni Garik at sabik na sinial ng halik sa mga labi ang dalaga. Nadagli rin itong tinugon. Tumigil lang sila nang may pumalakpak. Sabay pa silang lumingon sa daddy ni Aliza, kasama na si Luigi, ang kanyang pinsan na Navy official din. Wow, I didn't expect to witness the romantic marriage proposal of one of my coldest cousins. Congrats, guys! Ani Luigi habang pumapalakpak. Lumapit din sa kanila si Hermando at niyakap si Garik saglit. I feel relieved now, Garik. Thank you for taking care of my daughter. As I always promised her, I will love Aliza until my last breath. Anya, nilapitan din ni Aliza ang daddy nito at niyakap. Salamat, Dad. Sorry rin kung palagi kitang sinusuway. Hindi na ako makikialam sa mga desisyon mo as long as you're safe and happy. Wait, that should be my line, sweetheart. Ani Hermando na nagpatawa sa kanilang lahat. Pero nagbago na ang isip ko. Hindi na ako tutuloy sa pagpasok sa politika. Tama ka. Matanda na ako to handle stress. Mag-focus na lang ako sa magiging apo ko sa inyo ni Garik. Mauunawaan naman siguro ako ng mami mo sa langit. Kailangan ko rin bumawi sa'yo sa mga panahong naging abala ako sa pagsisilbi sa bayan. Lalong natuwa ang dalaga at muling niyakap ang ama. Salamat, Dad. So, kailan ang kasal? Maya-maya'y tanong ni Hermando. Nagkatitigan sila ni Aliza. Hinintay ito ni Garik na magdesisyon. If kaya next month, why not? Tura ng dalaga. I'm ready, honey. May budget na ako. Anya. Muli siyang niyakap ni Aliza at binulungan. We should get married as soon as possible, honey. I can't wait to give you my virginity. Natawa siya. Nireserve mo talaga yan para sa akin, ah. Oo naman. Ganyan kita kamahal, Del Valle. And I love you more, honey. Yumuko siya at sinial ng halik sa mga labi ang kanyang nobya. Halik na may selyo ng pagmamahal. Pagkatapos ay bumalik na sila sa opisina ng Admiral. Isang buwan nga lang ang preparasyon na ikinasal din si Aliza kay Garik sa traditional Navy wedding ceremony. Sa barko pa ang venue nila. Dahil sa excitement nilang mag-asawa ay maaga silang biniyayaan ng anak na lalong nagpatatag sa kanilang pagmamahalan. The end. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.